Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin yung part 2 ng ating pong subject. Nung unang araw ng ating pong pagtatalakay dito, atin pong binigyan po ng sagot yung tanong na meron bang Diyos? Sapagkat, halimbawa kapag tayo po ay magtuturo sa atin pong mga prospect na gustong turuan ng Word of God, kinakailangan ma-establish po muna sa kanya yung paniniwala sa Diyos. Kasi nga, paano pagka tayo magtuturo tapos hindi pala naniniwala sa Diyos? Kasi meron pong ganong klase ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. O yung kung tawagin po sa English po yan ay atheist. Atheist means a person who denies the existence of God. Taong tinatanggi na may Diyos na umiiral. Ngayon, mas magandang ma-establish po muna natin yung tanong na meron bang Diyos. Tinalakay po natin nung nakaraan yung mga kasagutan patungkol po doon sa tanong na yan, na pinatunayan po natin na meron pong Diyos. Meron pong mga iba't ibang argumento na atin pong pinag-usapan. Meron pong una, universality of belief in the existence of God. Ibig sabihin, pangkalahatan naniniwala ang sangkatauhan na merong Diyos na umiiral. Pangalawa, argument from cause, or yung cosmological, argumentong may pinagmulan o merong dahilan ang lahat ng mga bagay. Ating binigyan po ng diin dito, hindi naman po nagkataon lang, hindi naman po basta lumitaw na lang ang isang bagay. Halimbawa, yung isang bahay na nakikita natin, maganda. Hindi naman tayo maniniwala na basta lang yan sumulpot, basta lang yan dumating. Ibig sabihin, meron po itong pinagmulan, meron po itong dahilan. So another argument, yung argument from design, meron pong nagdisenyo. Yung disenyo, yung pagkakalikha, yung tao nga lang, yung disenyo sa tao, makikita natin, hindi po ito accident. Yung disenyo din po sa solar system, na kung saan maayos yung sistema ng ating pong kalawakan na hindi po nagkakaroon po ng conflict na nag-rotate doon sa kanyang axis at nagkakaroon ng revolution at meron pong kanya-kanyang system na nagsisirculate o dinadaanan, hindi nagiging dahilan para magkaroon ng pagbabanggaan doon sa itaas. Ibig sabihin, meron pong nagdisenyo. Hindi po tayo maniniwala na basta lang lumitaw. Meron din pong argument from being or yung ontological. Ang ibig sabihin, meron pong kinikilalang supreme being. Meron pong kinikilalang mas nakahihigit o yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Inalakay din po natin na isa po sa argumento yung tinatawag nating moral argument. Meron pong moralidad ang tao. Bakit? Meron po siyang discerning ng mabuti at masama dahil meron pong morality ang tao. At yung morality na yan, patunay na mayroon pong Diyos. Sumunod na argumento, argument from scriptures. Yung mga argumento mula sa banal na kasulatan. At yan po yung pinakamatibay na argumento. Ang mga talatang natupad at natutupad sa Biblia ay hindi may papaliwanag kung walang Diyos na nagpapangyari sa lahat ng ito. Then, sumunod yung argument from personal experience. Meron po tayong personal na karanasan. Ang Diyos ay nararamdaman at tumutugon sa panalangin. Ang Diyos ay nag-iingat at nagliligtas. Ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Ang Diyos ay nakikipag-isa o nakikipag-ugnayan o ang tao ay nakikipag-ugnayan sa kanyang Diyos. Now, isa po sa gusto po nating emphasis ngayong gabi sa atin po pag-aaral. Now, yung argumento patungkol sa ating Panginoon na kung saan ay mayroon tayong kinikilalang Diyos, na kung saan ating binigyan po ng emphasis, binigyan po natin ng diin, na meron po talagang Diyos na umiiral, meron po talagang Diyos na dapat kilalanin ang mga tao o sangkatauhan. Pero sabi ko nga po kapag ka nagpasimulang itanggi ng tao ang Diyos, pag pinasimulang tanggihan ng tao na may Diyos na umiiral, yan po yung nagiging dahilan ng paggawa ng kasuklam-suklam na bagay, yung mga abominations. Ang sabi nga po ng Aklat ng Mga Awit, chapter 53, verse 1, mangmang ang taong nagsabing walang Diyos at mag-ahatid ito sa paggawa ng kasama. Mangmang ang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos at walang gumagawa ng mabuti, sila'y gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Yan po yung nakasulat yan sa Awit 53, verse 1. So, ang description ng Biblia kapag
tayo ay hindi naniniwala sa Diyos, mangmang daw po nun. Ibig sabihin, walang alam, ignorante. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pero alam niyo po ba, isa sa hindi po magandang naidulot ng tinatawag nating pagtanggi sa ating Panginoong Diyos na umiiral. Yung pong tinatawag nating pagbagsak ng moralidad ng sangkatauhan. Na kung saan, yung pagbagsak ng moralidad na ito ay dapat nating maintindihan mabuti. Sapagkat ito ay nangangahulugan talaga na ito yung pinakaugat Bakit meron po tayong tinatawag na moral decline? Bakit meron tayong tinatawag na pagbagsak ng moralidad ng sangkatauhan? Ang pinakaugat po niyan ay yung pagtanggi ng tao sa Diyos na tunay. Sa Diyos na umiiral, kapag tinanggihan po ng tao, yan po yung nagresulta ng imoralidad at ng pagkasira o pagsama ng ugali ng tao. Now, tingnan po natin ang sinasabi para meron tayong referensya. Dito po sa aklat ng Roma, sa chapter 1, verse 18 hanggang 32. Dito natin makikita, dito natin matutunghayan kung paano yung sinasabi natin nagresulta ng immorality at ng pagkasira o pagsama ng ugali ng sangkatauhan. Ang pinaka-root cause nito ay ang pagtanggi sa Diyos o tunay na Diyos na dapat nakilalanin. Ano po ang sinasabi rito? Ang sabi po rito sa Roma Kapitulo 1, talatang 18, ano po ako dito sa Magandang Balita Bible Version para medyo mas maunawaan po natin yung termino sa ating kapanahunan. Ang sabi po rito ng talatang 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang paidadilan pa. Ayan, sabi po dito yung creation ng Panginoon, yung lahat ng kanyang mga nilikha, yun po yung nagpapahayag ng kapangyarihan ng dakilang Diyos na may likha nito na siyang walang hanggan. Kahit wala tayong pwedeng may dahilan. Yung creation, yung nilikha, kapag tumingin tayo sa paligid, mamamanga tayo sa napakagandang nilikha ng Panginoon pagdating sa kalikasan. Yung nature. Now, eto po yung sumunod na talata sa talatang 21. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man, salip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Tingnan niyo po ang sabi diyan, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Ang pinag-uusapan dito, yung hindi pagkilala doon sa Diyos Dahil sa hindi pinarangalan, dahil sa hindi pinasalamatan, hindi kinilala ang Diyos, hinayaan po sila doon sa tinatawag nating madilim na yung kanilang puso, yung kanilang pag-iisip ay nagdilim dahil sa hindi nila binigyan ng karangalan ng Panginoon. Sabi ng 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Check. Take note po dyan Sila'y nagmarunong, lumitaw na mga mangmang. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang hanggan, walang kamatayan at sinamba nila yung mga larawan. Sinamba nila yung larawan, sinamba nila yung mga taong may kamatayan, katulad din ng mga ibon, mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Verse 24. Dahil po doon, sa hindi pagkilala, hindi pinarangalan ng Diyos, sabi ng talatang 24, kaya tinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa.
Ito na ngayon yung immorality. Because they reject the true God, hindi nila pinarangalan, hindi nila kinilala, hinayaan sila ng Diyos. Kumbaga, ayaw nyo akong kilalanin, di bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ito po yung naging conflict. Ang sinamba nila at yung pinaglingkuran, yung nilikha, yung creation, not the creator. Ang sinamba ng tao, yung ginawa, hindi yung gumawa. Ang sinamba ng tao, yung mga nilikha sa halip na ang sambahin, yung lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, sabi po ng verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Yan yung immorality, yung evil desire. Hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ito yung immorality. Yung same gender na tinatawag. Yun na po doon nagsimula yun na bago yung talagang disenyo ng Panginoon. Na sa halip na meron pong natural na dapat na taglayin, kaya lang dahil sa tumanggi sila sa Diyos na umiral, nagresulta ito ng immorality. Ang sabi mo ng 27, ganun din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya sila'y parurusahan ng narapat sa kanilang masasamang gawa. Ang hantungan po nila kaparusahan. Kaya let us stand kung ano po talaga yung pagkalikha na dapat na yun ay tindigan ng bawat isa. Sapagkat ang immorality ay, ang pinakaugat niyan, yung hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Ayon po rito sa ating binasa. Sabi po ng talatang 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Take note, dahil sa ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Ayan. Of course, kapag ayaw tayong kilalanin, ayaw kilalanin ng Panginoon, hinayaan sila doon sa isang masamang pag-iisip dahil may free will ang tao Alam po niyo, kahit makapangyarihan ang Diyos, hindi niya po sinasaklawan yung ating kalayaan ng pagpapasya. Kung ano po yung pagpapasya, kung ano pipili natin, hayaan tayo doon ng Panginoon. Pero tanda natin, yung ating pong pagpapasya, yung ating desisyon na gagawin, pananagutan natin. Hindi naman po ibig sabihin na sa ating pagpapasya, malulusutan natin yung mga bagay. Kasi nga, ipinapaalam sa atin yung dapat at yung hindi dapat. Meron pong pagtuturo ng salita ng Panginoon na dapat nating bigyan ng pansin. Now, sabi po ng talatang 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. 32, nalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito, gayunmay, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Ito nakakalungkot. Nakita na yung distraction, nakita na kung ano yung naidulot nitong immorality. Ang sabi niya, bagamat alam nila na ito ay kasalanan, salip na sila ay magpataw ng disiplina. Sa halip na hindi nila ito suportan, ang sabi po ito, hindi lang nila basta nagpapatuloy sa paggawa, kundi sinasang-ayunan pa nila yung gumagawa ito. Kaya mapapansin po natin, bakit gano'n lang yung moral decline? Dahil sa halip na tutulan, sa halip na ituwid, sinusuportahan pa.
Yan yung nakakalungkot na senaryo sa ating pong panahon. At nakita natin yung pinakaugat bakit nagkaroon ng moral decline, nagkaroon ng immorality, nagkaroon ng iba't ibang uri ng masamang resulta. Dahil po yan, ang pinakaugat niyan, yung hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Sabi nga dito ng talatang 29, balikan ko po naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan, at suwail sa magulang. Yan po yung resulta. Anong pinakaugat? Yung hindi pagkilala sa Diyos. Kaya, yung pagtanggi sa Diyos, yun yung dahilan bakit nagkakaroon ng iba't ibang uri ng pagsama ng morality ng sangkatauhan. Yun din po yung naging dahilan bakit may mga nagre-rebelde, bakit may mga nagkakaroon ng pag-aaklas, pagkakaroon ng tinatawag nating paglaban. Ang pinakadahilan niyan, wala po kasing kinikilalang Diyos. Yun po yung pinakaugat. At alam po natin, ang mangyayari po kapag ipagpatuloy po ito, meron pong kaparusahan na sasapitin. Pakinggan po natin ang sinabi dito sa aklat ng Ikalawang Tesalonika. Ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 7 hanggang 9. Ito po yung sinasabi po ng talata rito. Ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 7 hanggang 9. Kapag ipagpatuloy yung ganitong uri ng pamumuhay, yung pagtanggi sa Diyos, yung hindi kilalanin ng Diyos, ano po mangyayari? Sabi po ng verse 7, at kayong mga pinaggati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na paghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Merong parusang naghihintay. Para kanino? Doon sa mga hindi nagsikilala sa Diyos at hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya, ganun po kahalaga itong ating program dito, na kung saan ino-orient natin ng tao na maging Bible-oriented, kasi nga po ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Hindi naman po dahil kung ano yung reliyon o yung iyong nakagis ng paniniwala. Dapat i-inline po natin sa scriptures. Kasi nga, maaaring tinitindigan natin, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Paano kapag kamali yung pagsunod? Hindi natin nasusunod ng lubos ang salita ng Panginoon. Kaya nga, ang atin pong ginagawa ay ino-orient natin yung atin pong mga kababayan, yung atin pong mga tagapagsubaybay, kung ano po yung nararapat na paraan ng tinatawag nating pagsunod, sapagkat yan ang maghatid sa atin sa tinatawag nating kaligtasan. Ngayon, ito naman po yung sinasabi ng Biblia sa mga kumikilala sa Diyos. Alam po ba ninyo, ang pagkilala sa Diyos ay isang napakalakas na persang naglilinis. Kung meron pong negatibong epekto yung hindi pagkilala sa Diyos, meron naman pong napakagandang epekto kapag matuto po tayong kumilala sa atin pong Panginoon. Ano pong mangyari? Ang sabi po nito sa unang Juan chapter 1 verse 7, ganito po ang ating mababasa. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa at ilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Nagkakaroon po tayo ng paglilinis kapag marunong po tayong kumilala sa atin pong Panginoon. At kapag marunong tayong kumilala sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Ito'y maghatid po sa isang tao patungo doon sa buhay na walang hanggan. Yan po yung pinaka-highlight, yan po yung pinaka-climax na hinahangad po ng bawat isa na maihanda sa pagbabalik ng Panginoon at the same time magkamit ng kaligtasan. Ngayon, doon po tayo tutungo sa pangalawang tanong na dapat nating sagutin. Ano po yung pangalawang tanong? Kung sinagot natin yung unang tanong, meron bang Diyos? Ngayon, sasagutin naman po natin,
yung tanong na ano ang Diyos. Kasi nga, we believe that there is God. Naniniwala tayo na meron pong Diyos. Pero ang tanong, ano ba yung Diyos? Paano natin ilalarawan? Paano po natin ipapayag ang pagkakakilanlan ng Diyos? Dapat alam po natin, sagutin, ano po ang Diyos? Ano po siya? Now, ito po yung pangalawang tanong na bibigyan po natin ng diin. Sa katotohanan po, mga kababayan at mga kapatid, wala po tayong makukuhang salita, mga salita o kay pangungusap na pwedeng maglarawan o magsalarawan sa kadakilaan ng Diyos. There is no descriptive word or words, phrases or sentences na aakma, tutugma sa kaluwalhatian, sa kadakilaan ng Panginoon. Kahit pagsamasamahin po natin yung mga magagandang pananalita, hindi po ito sapat para isalarawan ang ating pong dakilang Diyos. Subalit, upang ating malaman kung ano ang Diyos, ay dapat po nating alamin, tingnan po natin at pag-aralan yung kanyang mga katangian, yung karakter, yung attributes of God. Para ating mabigyan po ng daan ngayon kung ano po ba yung Diyos. Of course, mas nakikilala po kasi natin ang isang tao, kung taong pag-uusapan, mas nakikilala natin ang isang tao based on his or her character, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang attributes. Ngayon, tingnan po natin, ano po ba yung mga katangian ng Diyos? Kasi nga, for us to understand about God, we need to understand His characters, we need to understand His attributes. Ano po ba yung mga katangian ng Diyos? Isa-isahin po natin to. Number 1, ang Diyos ay Espiritu. God is a Spirit. Yan po yung sinasabi ng Aklat ng Juan, Kabanata 4, ang talata ay 24. Tingnan po natin ang sinasabi po ng talatang yan, ha? John chapter 4, verse 24. Ang sabi po ay ganito, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po maliwanag, ha? Ang Diyos ay Espiritu. Teka muna, pag sinabi po nating Espiritu, ano po ba ang ibig sabihin yan ayon po sa banal na kasulatan? Tingnan po natin sinasabi ng Lucas 24:39. Ang sabi po ay ganito, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang espiritu sa makatuwid, walang elemento ng laman, buto o dugo. Wala po siyang physical being. Ibig sabihin, ang Diyos, espiritu, at pagka tinignan po natin sa definition po ng dictionary, ang spirit, it means wind, air, or breath. Yan po, hangin, o kaya ay wala tayong makikitang physical na kaanyuan sa Kanya. Kaya, dito pa lang sa unang description, unang attributes ng ating Panginoong Diyos, dapat nating maintindihan, ang Diyos, espiritu. Walang laman at buto. Kaya hindi pwede siyang sambahin gamit ang larawan, gamit ang ang inukit na yari sa kamay ng tao, na ang Diyos, espiritu. Pangalawa, ang isa sa katangian ng ating Panginoong Diyos, siya po ay manlilikha. He is the Creator. Siya po yung manlalalang, tagapaglikha. Tingnan natin ang sinasabi naman po rito sa Isaiah chapter 45. Yan, Isaiah chapter 45, na kung saan ay ating bibigyan po dito ng pansin yung sinasabi po ng verse 12 at yung verse 18. Sabi po rito ng verse 12, aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito. Ako sa makatuwid bagay ang aking mga kamay nagladlad ng langit at sa lahat ng natanaw roon ay nag-utos ako. Verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba pa. Ang Panginoon, ang Diyos, kapag tinanong natin ano po ba yung Diyos, unang sinabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Pangalawa, ang Diyos ay manlilikha. God is
creator. God is the creator. God is a spirit and God is a creator. Siya po yung tagapaglikha. Sumunod po na katangian, sunod po na attributes ng Panginoon, He is eternal. Walang hanggan. Tingnan po natin ang sinasabi naman dito sa aklat ng Deuteronomio, chapter 33, verse 27. Deuteronomio 33, verse 27, ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig at kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway at sinasabi, lansagin mo. Yan, ang sabi po dyan, ang walang hanggang Diyos. God is eternal. Ang Diyos ay eternity. Sinabi pa po rito sa unang Timoteo. Unang Timoteo chapter 1 verse 17, ganito po ang sinasabi ng talata. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa isang Diyos ay may kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ayan yung description po ng patungkol sa Diyos. Ano ang Diyos? Una, ang Diyos ay Espiritu. Pangalawa, ang Diyos ay manlilikha o manlalalang. Number 3, ang Diyos ay walang hanggan. He is eternal. O ano pa? Ang Diyos ay buhay na Diyos. Hindi po siya patay Siya ay buhay na Diyos. Tingnan po natin dito sa aklat ng Daniel, chapter 6, verse 26. Sundan po ninyo sa inyo pong mga Biblia. Daniel chapter 6, verse 26. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Yan, siya po ay buhay na Diyos. He is a living God. Hindi po patay ang Diyos. Siya po ay Diyos na buhay o buhay na Diyos. Isa pa pong talata, mga awit, chapter 42, verse 2. Ganito po ang ating mababasa. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Di ba? Sabi yan, kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kaya ang Diyos, buhay siya. Hindi po siya patay ng Diyos. Ano pa? Ang Diyos ay omnipresent. Ibig sabihin na sumasa lahat ng dako. Nasa lahat ng dako. Ang sabi po ng tinan natin dito sa Jeremias. Jeremiah chapter 23 verse 23. Mas maganda basahin ko po rito sa sa isang version po ng Biblia dito sa Magandang Balita Biblia version. Para nang sa ganoon ay makita po natin yung eksaktong pananalita rito. Jeremias chapter 23 verse 23. Yan. Sana po nasusundan po ninyo yung atin pong mga scriptures na binabasa. Ang sabi po rito sa verse 23, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Yan ang sinasabi ng Jeremias 23:23. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako. Bakit po siya nasa lahat ng dako? Kasi nakikita niya po yung lahat ng mga bagay sa mundong ito. Na wala po tayong maililihim sa Kanya. Lahat po yan hayag sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ng aklat ng Kawikaan, chapter 15, verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kita ng Panginoon kasi nga, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nakikita niya, nagbabantay ng mabuti at masama. Hindi lang naman yung mabuti ang kanyang binabantay, kahit yung masama. Lahat po kasi recorded sa ating Panginoon. At ang Diyos, sabi nga po, isa sa katangian ng Diyos, He is omnipresent. He is God everywhere. Ano pa? He is omnipotent God. Pag sinabi kong omnipotent God, siya po'y makapangyarihang Diyos. Ang sabi po diyan ng Apokalipsis chapter 19 verse 6. Tingnan natin Revelation chapter 19 verse 6. Ganito po ang ating mababasa. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong
ng malakas o malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon, ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is omnipotent God. Ano pa? God is also omniscient God, all-knowing God. Alam niya po yung lahat ng mga bagay. Ang sabi po ng unang Juan 3:20. Ganito po yung ating mababasa rito. Unang Juan 3:20. Sapagkat kung hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam niyo po, kung meron pong hindi alam ang Diyos, hindi niya alam na meron pang ibang Diyos liban sa Kanya. He knows no other God. Kaya, ang Panginoon, all-knowing, alam niya po yung lahat ng mga bagay. Alam niya po yung hindi lamang yung past, hindi lang din yung present, maging yung future. He knows all things. He knows everything. Yan po yung kalikasan. Yan po yung nature ng ating Panginoon. Isa pa, God is immutable, hindi nagbabago. Pagdating sa kanyang mga pangako, pagdating sa kanyang salita, hindi po nagbabago ang ating Panginoon Diyos. Ang Diyos din po ay apoy na mamumugnaw. He is a consuming fire. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 29. At ang Diyos, siya po ay tinawag na Ama because He is a Father in creation. Siya po yung Ama bilang manlikha, Ama na manlalalang. Siya po yung gumawa ng lahat ng mga bagay at siya po yung Creator. Sabi nga niyan, kung siya po yung Creator ng lahat ng mga bagay, it follows na siya po yung Ama ng lahat ng mga nilalang o nilikha. Now, ito po yung ating pinag-usapan ngayong gabi sapagkat nandun po tayo sa pangalawang tanong na ano ang Diyos? Sabi ko nga po kanina, although wala po tayong makuhang salita, mga salita, o kay pangungusap na pwedeng maglarawan sa ating Panginoong Diyos, ngunit ating malalaman kung ano ang Diyos base sa kanyang karakter, base sa kanyang attributes. At inisa-isa po natin yung kanyang mga attributes. God is a spirit, God is the creator, God is eternal o eternity, He is living in eternity, God is a living God, buhay na Diyos, God is omnipresent, omnipotent, omniscient. God is immutable. God is a consuming fire, and God is our Father. Ito po ang mga description na ito. Ito po yung nagsasabi kung ano ang Diyos. Meron po nung sagot po na yan, meron po siyang tinatawag na moral na kalikasan ng Diyos. Kasi kung paano tayo may morality, meron din po morality ang Panginoon. Na yun po yung pinaghanguan, bakit meron tayong morality. Ano po yung morality of God? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpainuhod, baynahon, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay sakdal, ang Diyos ay ganap, ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay katotohanan, ang Diyos ay mapagbiyaya. Yan po yung tinatawag nating the moral nature of God na nagpapakita, nagpapahayag kung ano ang Diyos. Kaya nga para sagutin yung tanong na ano ang Diyos, yung attributes, yung character of God and His nature, yan ang napakagandang kaparaanan upang masagot yung tanong yan. Kapag naintindihan, kapag naunawaan po natin yung mga katangian ng Diyos, yung kanyang attributes, at the same time, yung kanyang moral nature, yung kanyang moral na kalikasan, nasagot po natin kung ano ang Diyos.